Alam nyo, pag ayaw na sa'yo ng lalaki, ayaw na niya talaga. Kahit anong gawin mo, hindi mo yan mapipilit. So, ang topic natin for today, ito, mga messages ng lalaki na kapag nakatanggap ka ng mga ganitong mensahe, siguradong wala na. Ibig sabihin, the end na ng inyong relasyon. Ouch! Masakit. Pero yan ang katotohanan. So, kung interesado kang malaman ang mga mensahe na ito, panoorin ang video na ito. So, ito, ating alamin ang mga mensahe ng lalaki na kapag natanggap mo sa kanya, siguradong the end na ng inyong relasyon. Number 1, ito, yung mag-usap tayo. Parang nakaka-nervous yun na. Parang kapag nakatanggap ka ng mga ganong chat, messages, makakaramdam ka na agad ng kaba. Di ba? Kasi ngayon lang siya nag-text sa'yo ng ganong uri ng mensahe, di ba? So, bakit nga ba? Bakit the end na agad-agad? Ang lalaki, bago siya dumating sa punto na magsasabi ng ganyan, matagal na kanyang iniisip na sabihin yung mga ganyang bagay sa'yo. Matagal na niyang gustong makipag-usap sa'yo na sasabihin yung mga bagay na dapat wala na. Ngayon lang siya naglakas ng loob para matigil na ang kung anuman ang meron sa inyo. Kaya yung mga ganyang mga text, yung sasabihin na mag-usap kayo, kung tutuusin, wala nang dapat pag-usapan. Ang ibig sabihin ng lalaki niyan, mag-usap kayo para maghiwalay na kayo or para linawin lang na wala na talaga, para hindi ka rin umasa. Masakit na katotohanan, pero yan ang ibig sabihin kapag nakareceive ka ng ganyang mensahe mula sa iyong karelasyon, sa iyong boyfriend. Kaya kapag nakareceive ka ng ganyang mensahe, ihanda mo na ang sarili mo. Ihanda mo na natanggapin ang katotohanan. Napakasakit, pero at least nagsabi siya ng totoo, di ba? So ayan po, ang number 1. Number 2, eto, yung may aaminin ako. Sorry, yan na. Kapag nakatanggap ka ng ganyang text or chat, naku, nakakakaba ang mga ganyang mga mensahe, di ba? Doon pa lang sa mensahe niya yun, hindi mo na alam kung ano ba ang kanyang sasabihin, kung ano ba yung kanyang aaminin. But be prepared. Ihanda mo na natanggapin kung ano man yung sasabihin niya, di ba? Most of the time, kapag ganyan, ang patutunguhan niyan ay break up na talaga. Kumbaga, gumagawa na siya ng mga paraan para matapos na ang inyong relasyon, di ba? So, ano nga ba ang aaminin niya? Maaring magsasabi siya o gagawa ng kwento para lang matapos na, di ba? O sabihin natin, totoo, aamin siya na meron siyang ibang babae o meron siyang ginawang kasalanan sa'yo. Isa lang ang ibig sabihin niyan, gusto na talaga niyang matapos ang relasyon nyo. Kaya gumagawa siya ng mga bagay-bagay para matapos na ang lahat, di ba? Totoo man o hindi, ganun ang gusto niyang mangyari. Ayaw na niya talaga. Kaya yung mga ganyang mga mensahe, siguradong yun ang gusto niyang ipunto. Masakit sa masakit, pero kailangan mong tanggapin. Hindi mo naman pwedeng pigilan. Hindi mo naman pwedeng ipagpilitan yung sarili mo. Kasi ayaw na niya talaga. Kapag ipinagpipilitan mo, walang mangyayari. Mas lalong lalayo. Mas lalong aayawan ka ng lalaki kapag ipinapakita mo na desperada ka sa kanya. Huwag kang maghabol. Huwag mong gawin yan. Huwag mong ipagpilitan yung sarili mo, okay? So, ayan po, ang number 2. Number 3, eto, yung late akong makauwi mamaya. Huwag mo na akong antayin. Uy, grabe. Bakit ganon, di ba? Eh, ikaw yung karelasyon niya. Bakit nga ba hindi mo siya aantayin, di ba? Mag-aalala ka kapag yung partner mo ay hindi pa siya nauwi. Tapos, sasabihin sa'yo na huwag mo na siyang antayin. Oh, naku, may something na yan. O kahit sabihin natin na mayroon na siyang iba, di ba? Kaya sasabihin sa'yo na late na siya umuwi. Gusto lang niyang i-relay na literal na umiiwas na siya sa'yo. Hanggat maari ay ayaw na niyang umuwi sa'yo. Ayaw ka na niya. Ganun yun. Kaya gumagawa siya ng mga paraan para lumayo sa'yo at para maging prepared ka na kung ano man yung mga magiging outcome ng mga susunod na mga pangyayari, di ba?
So yan, paunti-unti na siyang nagsasabi. Di ba? Ang magkarelasyon, kapag maayos pa yan, sinasabi kung anong oras siya uuwi. O di ba? Sasabi niya, late ako mamaya. Baka pag uwi ko, ay tulog ka na. Okay? Ganon. Pero pag yung sasabihin sa'yo, na huwag mo na akong antayin. O di ba? Ano yun? Parang iniwan ka sa ere. Hindi mo alam kung nasaan siya. Hindi mo alam kung kailan siya babalik, kung kailan siya uuwi, di ba? Isa lang ang ibig sabihin niyan. The end na ng inyong pagsasama. Sabihin na natin na meron na talaga siyang iba, mas malala na yun. O, di ba? So, ayan po. Ang number 3. Number 4. Ito, yung gusto ko ng space. Gusto ko munang mapag-isa. Nako! Alam mo, yan yung gasgas na gasgas ng litanya ng lalaki or ng babae. Kapag sinabihan ka na ng gusto ko ng space, wala nang ibig sabihin yan. Gusto nang kumawala yung lalaki na yan. Okay? Wala nang paligoy-ligoy yan. Ihanda mo na yung sarili mo at huwag ka nang mangulit sa ganyang lalaki. Huwag mo nang ipagpilitan yung sarili mo kasi yan na yun. Kumbaga, dinaan lang sa mga ganyang mga dahilan. Pero sa totoo lang, ayaw na niya talaga sa'yo. Yung mga space na yan, huwag kang maniwala dyan. Yung mga sinasabi ng karamihan na hinahanap ko yung sarili ko. Asan ba yung sarili niya? Ano yung nawawala siya? Nako! Gasgas na mga style na yan, di ba? Yung mga space na yan, huwag kang maniniwala dyan. Ibig sabihin lang yan ay the end na ng inyong relasyon. Ganun ang gustong mangyari ng lalaki kapag ganyan ang isinend na mensahe sa'yo. Gustong mapag-isa? Gusto ng space? Aba, ibigay mo. Huwag kang manghinayang. Kapag ganyan, mag-move on ka na. Maraming lalaking mas nakakahigit sa kanya. Sigurado yan. Of course, dadaan sa proseso, talagang masakit, pero time heals all wounds, ika nga. So, malalampasan mo pa rin yan. At siguradong mahahanap mo rin ang lalaki na magbibigay sa'yo ng pagmamahal na tunay. O, di ba? Ang sweet. So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito, yung pagod ako. Next time na lang, sa sunod na lang, hindi ko naman nilalahat. Kasi maaring pagod nga siya. Pero kapag madalas na ganyan ang kanyang mga dahilan, iba na yan. Ibig sabihin, ayaw ka na niyan. Ayaw ka na niyang kasama. Kaya sari-saring dahilan na lang ang kanyang mga sinasabi sa'yo. Pagod siya? Ano yun? Araw-araw na lang pagod? Hindi pwede yun. Kapag napansin mo yan na laging nagdadahilan, pagod ako, gusto kong matulog, manood na lang ako ng TV, dito na lang ako sa loob ng bahay. Nako, huwag ka. Meron na yang something, okay? Kaya kapag laging ganyan ang dahilan, hayaan mo na siya. Ipamigay mo na. Maging matatag ka, huwag kang marupok. Lagi kong sinasabi na huwag marupok, okay? Ang lalaki kasi, kapag mahal ka niyan, kahit pagod yan, ay gagawa yan ng paraan para yung mga oras na pwede kayong magbanding, gagawin niya yan. Hindi pwedeng hindi pag mahal ka ng lalaki. So, obvious na ayaw ka na niyan. So, ayan po, ang number 5. Number 6, ito ang mensahe sa'yo. Whatever, ayan. Parang kakaiba na, di ba? Parang wala nang pakialam ang mga ganong mga mensahe. Ibig sabihin, wala na siyang amor, wala na siyang pakialam sa'yo. Kapag yung mga sinasabi niya, whatever, ano yun? Wala man lang siyang ibang sasabihin, kundi ganyan, di ba? Kapag ganyan talaga, nakaka-insulto yung mga ganyang sinasabi, di ba? Ipinapakita lang niya na wala na siyang pagmamahal, na wala na siyang care sa iyo. Whatever, o di ba? Kapag sinabi na ng partner mo yan ng paulit-ulit, wala na yan. End of the line na yan. Okay? So yan po, ang number 6. Number 7, ito, yung no reply. Oh, so literal na ito na wala ka nang marireceive na mensahe sa kanya. Wala nang text, wala nang chat, wala nang call, lahat wala na, na, ganun. So, siguro alam mo na ang mensahe kapag ganyan. Kapag hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, wala nang communication, ano pa nga ba ang dapat mong asahan? Wala na. Ibig sabihin, wala na siyang concern sa'yo, wala na siyang pagmamahal sa'yo, wala na siyang care, lahat wala na. Kaya yung mga ganyan na no reply, wala na yan. Okay? So, ayan po, ang number 7. So, ayan po ang mga mensahe
na kapag natanggap mo mula sa isang lalaki, sa partner mo, sa karelasyon mo, sa manliligaw mo, ibig sabihin, wala na kayo, ayaw na niya. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe